natin. Ito yung isang patunay na basta didishit manyakol talaga. Ano po, kasi kung titingnan nyo, hindi na nga dapat nagsalita itong si Topacio patungkol po sa ginawa nitong si Suntay. Aba, ay iba pang sinasabi mga kababayan. Ito, pakinggan nyo. Very minor yung sinabi ni Suntay. Ang sinasabi lamang niya, ang puntos niya na hindi nyo naintindihan, hindi dahil sa Ito tandaan mo, Attorney Topacio, kung yung asawa ni Congressman Suntay ay hindi natuwa sa mga sinabi ni Suntay o yung mga remarks niya dito po kay Miss Ann Curtis, di ba dapat inisip mo na sa isip mo yan na kung yung asawa nga hindi natuwa, yung ibang tao pa kaya? Dito mga kababayan, hindi na nga lang niya basta kinunsinte etong si Congressman Suntay sa kabastusang pinagsasasabi po niya base sa kanyang imagination, dinagdagan pa ng mas bastos pa. Anyway, ituloy pa natin. very minor yung sinabi ni Suntay. Ang sinasabi lamang niya, ang puntos niya na hindi nyo naintindihan, hindi dahil sa kayo'y hindi matalino, kundi bulag kayo dahil gustong-gusto nyo nang ma-impeach si Sara Duterte ay yung iniisip mo ay hindi ka pwedeng hindi criminal offense. Opo. Kahit anong sama ng diba? iniisip mo. May nakita kang babae, gusto mong gahasain, gusto mong halayin, gusto mong daklutin, harapan na, Hindi kasalanan yon. Yan, yung kapatid, Grabe mga kababayan. Di ba nasa 10 utos nga yun ng Panginoon, huwag mong pagnasaan yung hindi mo asawa? Hindi pala masama kay Topacio yun. Anong klaseng abogado ka? Diba? Anong klaseng abogado ka? Mismong nasa sa 10 utos nga ng Diyos yan eh. Huwag mong pagnasaan ng hindi mo asawa. Tapos sasabihin mo na kapag ka may imagination ka, nakita mo yung isang babae, at nasa imagination mo na gusto mong halayin yon, gusto mong gawa ng hindi maganda yon, hindi masama yon. Anong klaseng abogado ka? Anyway, tuloy pa natin. anak pa, si Jasmine Curtis. Opo. Parang binabastos daw yung kapatid niya, hindi daw tama. Kayong mga artista, yung mga ganyan, ikaw, Jasmine, bakit ka nagpo-post ng mga bikini pictures mo? Hindi, alam niyo mga kababayan, ako may paliwanag dyan. Sinasabi nung iba, hindi daw po masama, masama daw po mga kababayan, na mag-post na yung isang babae nakabikini, halos makita na daw po ang buong katawan. So nakadepende na lamang po yan sa tao kung paano mo titingnan yung babae na nakabikini na yon. Kasi hindi naman po natin pwedeng pagbawalan yung iba mga kababaihan, mga kababayan, na talagang ipakita yung kanilang pinaghirapan. Kasi yung iba nagda-diet pa para lang ma-achieve yung katawan na gusto po nila. Ako mga kababayan, sa totoo lang, proud ako na nakikita ko na yung mga kaibigan ko na from the chubby, gumaganda yung katawan nila. Proud ako na nakikita ko, halimbawa yung asawa ko mga kababayan, ini-encourage ko pa nga siya na magpaganda pa, na magpaganda. Ako proud ako na nakikita ko na nakukuha niya kung ano yung gusto niya ma-achieve mga kababayan, o kahit sa mga friend ko, ganun din ako. So ngayon mga kababayan, nakadepende na lang yan sa tao kung paano mo titingnan yung isang tao. Kung ikaw ay manyakol, katulad ng sinasabi ni Attorney Topacio, at gusto mong pagnasaan yung isang tao, gusto mong halayin sa isip mo, nasa sa iyo na lang yan. Pero sa paningin kasi at sa mata kasi ng iba, kapag ganyan ang pananaw mo, pangit po talaga yan mga kababayan. Hindi na rin nakakapagtaka kung bakit yung iba nakakagawa ng hindi maganda dahil po sa mga sinasabi ng ibang mga tao na katulad po nito. Kasi biruin nyo, kung sa isang abogado manggagaling yan, eto na nga lang mga kababayan kung sa isang abogado manggagaling yung ganyang klase ng salita, nasasabihin na hindi masamang pagnasaan yung ibang tao, mga kababayan, na nakikita mo, may encourage yung ibang mga halang ambituka na gumawa ng hindi maganda. Dahil kapag pala sila nakaisip ng hindi maganda doon sa isang tao, pwede pala nilang lahat gawin yung gusto nila at hindi po krimen yun. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Sa social media, sa mga pahayagan,
Hindi ba para ikaw ay pagnasahan? Para ikaw ay sumikat? Huwag mong sabihin art yun. Huwag mong sabihin ini-endorso mo yung brand ng bikini. O yung resort. BS yan. Hindi kami. Ewan ko mga kababayan kung sasang-ayon kayo doon sa sinabi ko pero yun yung pananaw ko. Ako, kasi sa totoo lang mga kababayan, masaya ako sa kung ano yung na-achieve ng iba. Kasi meron tayong nakikita dyan na from chubby, biglang gumanda yung katawan and then ipiniplex niya. Proud siya kung ano yung nakuha niya sa pagsusumikap niya na bawasan yung timbang niya. So ngayon mga kababayan, nasa sa ibang tao na lang yon kung paano nila titingnan. And then hindi naman natin pwedeng pagbawalan yung ibang tao na wag mong suotin yung gusto mong isuot. Di ba mga kababayan? Nasa sa tao na lang yon kung paano mo iisipin at kung paano mo ipapaliwanag kung ano yung nakikita mo. Pero kung maselan yung kung manyakol ka, kung may pagnanasa ka, at ganito yung mindset mo, talagang pangit mga kababayan. Kasi lalo na't abogado pa man din siya. Pero anyway, nasa sa inyo na lang yun kung paano nyo ano. Pero sa akin mga kababayan, masaya ako kung ano yung nakukuha ng iba. Mga ungas dito para maniwala sa'yo. Yung mga artista dyan, sina Ivana Alawi, bakit sila nagpo-post? Di ba para views? Bakit sila tinitignan? Magandang babae, sexy, di pinagnanasahan ng mga lalaki. Straight talk! Puro tayo, plastikan dito eh. Yan ang hirap dito sa mga Pilipino, puro plastic eh. Very minor yung sinabi ni Suntay. Ang sinasabi lamang niya, ang puntos niya na hindi nyo naintindihan, hindi dahil sa kayo'y hindi matalino, kundi bulag kayo dahil gustong-gusto nyo nang ma-impeach si Sara Duterte ay yung iniisip mo ay hindi ka pwedeng. Sabi dito, sabi okay lang yan Brad. Kailangan talaga mabuhay kahit alam mong mali na ipinagtatanggol mo pa rin. Naiintindihan ka ng karamihan. Kaya nga ganun nga yung nangyayari sa kanya eh. Kahit alam na niyang mali, kung yung asawa nga, eto na lang isipin niyo mga kababayan kung yung asawa nga ni Congressman Suntay ay hindi po natawa at hindi sinusuportahan yung sinabi ng kanyang asawa, nakakapagtaka naman dito kay Atty. Topacio, bakit saglip na kundinahin niya yon? Abay sinuportahan niya pa. Mas pinalalim niya pa yung imagination ni Congressman Bong Suntay. Hindi mo na nga dapat kinonsinte, ipinagmalaki mo pa. Diba mga kababayan? Biruin nyo, naandudo na nga sa 10 utos ng Diyos na bawal mong pagnasaan yung hindi mo asawa. Dito, kahit pala nakikita mo yung isang babae na maganda, halimbawa, at gustong-gusto mong halayin, gustong-gusto mong gawa ng hindi maganda, okay lang pala yon at hindi naman pala krimen yun. Di lalo mo lang pinalakas yung loob ng yung loob ng mga halangang bituka at mga rapist dyan. Diba? Lalo na ananggaling pa yung salita na yun sa isa pang abogado na katulad nito. Anyway, tuloy pa natin. Diba mga kababayan? Kaya nga kung titingnan nyo ano yung nangyari sa kanya after po niya sabihin yon? Umani daw po ng batiko sa social media ang insensitive daw na pahayag ni Senator Jinggoy at saka daw po nitong si Atty. Ferdinand Topacio. Iba naman usapin nyo kay Jinggoy mga kababayan, pero yung kay Topacio talaga, napakatindi nun. Pero anyway, ito pakinggan po natin. Usap-usapan sa social media ang mga naging pahayag ni Senator Jinggoy Estrada at Attorney Ferdinand Topacio dahil sa kanilang mga pahayag na offensive raw sa mga kababaihan. Sa isa sa mga hearing kasi kanina, tinanong ni Estrada sa Gilas Pilipinas Women's Prospect Elizabeth Jeanette Means kung may Filipino boyfriend na ba siya. Nang sabihing wala pa, pabiro niyang sinuggest na mag-apply si Senator Kiko Pangilinan. Ang abogado namang si Ferdinand Topacio, diretsahang sinabi na dating pinagnanasahan si Gabriela Party List Representative Sara Elago. Pinana rin niya ang aktres na si Jasmine Curtis Smith sa pag-post ng bikini pictures online na dahilan kung bakit daw pinagnanasahan ang mga kababaihan. Palag ni Jasmine sagot ni Jasmine kay Topacio sa kanyang Facebook story. Dugyot! Manyak na abogado naman ang description ng Gabriela Women's Party List kay Topacio. Git pa nila, hindi nila ito papalampasin at pag-aaralan ng mga posibleng legal na aksyon para panagutin si Topacio. Na-shock naman ako, grabe naman. Totoo ba talaga yan? Di ba joke yan? Hindi ba bad dream yan? Sinabi niya yan sa radio program niya. Nakita. Kahit nga mga kababayan itong mga reporter dito hindi po natawado sa remarks ni Atty. Topacio. Lalo na't abogado pa man din siya.
Kasi biruin nyo, ito na lang isipin nyo mga kababayan. Kung ang nanonood dyan ay yung mga halang bituka at talagang gumagawa ng mga ganon, iisipin nila, okay lang pala yung okay lang pala yung iniisip natin, yung gusto nating gawin, kasi hindi daw krimen yun. Sabi nung isang abogado na napanood ko. Diba? Ganon yung iisipin mga kababayan. Kasi mismong sinabi ni Topacio na hindi daw po yun, hindi daw po krimen yun. Yung imagination na ganyan. Di ba dun nga sa imagination na yon nagsisimula yung karahasan mga kababayan sa mga kababaihan. Di ba naisip ni Topacio yun? Anyway, tuloy pa natin. Kung nga, yung Diba? link. Oo. Nagulat din ako doon na parang, ay, let's not normalize Talaga statements ba? like that. Ano ba yan? Diba? O may statement pala siya dito na Oo. sinend ng ating producer na si Arvic. Sabi niya, it was simply a friendly banter between Senator Francis Pangilinan and myself. It may not be widely known, but Senator Pangilinan's wife, Miss Sharon Cuneta, is a dear friend of mine and our friendship goes back many years, long before I entered politics. As for the question directed at Miss Elizabeth Jeanette Means, it was asked within the context of determining her reasons for seeking naturalization as a tama. Filipino. Part of the committee's responsibility is to understand whether applicants intend to truly make the Philippines their home, whether by settling here permanently or even establishing a family in the future. The question simply came to mind because another basketball player seeking naturalization, Mr. Maodo Malik Diouf, I hope I pronounced your name correctly, who has been living in the Philippines since 2018, shared during the hearing of the Committee on Justice and Human Rights that he already feels at home in the country and in fact has been in a relationship with a Filipina for quite some time. So, meron pang isang paragraph pero nothing malicious naman daw dun sa question niya. Kasi light conversational manner lang yung pagka-deliver. Pero ayun nga, kung si Representative Janice Digamo yung pasasalitain o opinion niya, ingat po tayo sa jokes. Tama naman din kasi yung mga jokes, good jokes anyway. There are good jokes and there are bad jokes. Hindi, unacceptable naman talaga yung kay Jinggoy Estrada mga kababayan. Pero sa akin kasi, mas matindi yung kay Topacio. 'Di ba? Kasi yung kanya hindi talaga biro yun, hindi talaga joke yung kay Topacio. Yung talaga ay opinion niya, pananaw niya yun mga kababayan. Na talagang maling-mali. Lalo na't abogado po siya. Dapat maingat siya sa kanya mga sinasabing salita. Kasi kung ano man yung salita niya, talagang paniniwalaan yan. Lalo na't abogado nga siya mga kababayan. Tapos sasabihin niyang hindi krimen yun. Hindi pagkakamali yun. Na magkaroon ka ng matinding pagnanasa na humahantong sa gustong-gusto mong halayin yung isang babae. Diba? Pangit po talaga yan mga kababayan yung remarks niyang yon. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na bukod po dyan, talagang inirereklamo mga kababayan. Diba? Kung eto nga si Suntay inirereklamo sa ombudsman base po dun sa kanyang remarks na yon mga kababayan. Di ba dapat etong si Topacio sampahan din ng disbarment to? Nang madisbar na po ito mga kababayan? Kasi mukhang hindi po siya nag-iisip sa kanyang remarks. Anyway, ituloy pa natin. Naghain ng administrative at criminal complaint ang ilang women's rights groups laban kay Quezon City Representative Bong Suntay kaugnay ng umano'y sexist at sexually objectifying remarks ilang araw bago ang paggunita ng International Women's Day. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Panagutin! Panagutin! Iminarcha ng iba't ibang grupo ng women's advocates patungong Office of the Ombudsman ang kanilang mga reklamo laban kay Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay. Pinangunahan ng World March of Women Pilipinas ang paghahain ng complaint affidavit 2 araw bago ang paggunita ng International Women's Day. Patong-patong na administrative at criminal complaints ang kinahaharap ng kongresista dahil sa kanyang sexist remarks. Di ba mga kababayan, sana may gumawa rin ng ganito at sampahan ng disbarment case ito pong si Topacio. Kasi mga kababayan, mas matindi yung remarks ni Topacio compare po doon kay Congressman Bong Suntay. Pero yung kay Bong Suntay mga kababayan, kita nyo katakot-takot na reklamo yung ibinato laban sa kanya. Di mas lalo na dito kay Topacio, abogado pa man din siya. Di po ba mga kababayan, yan ang hindi naisip nito pong si Topacio. At dito naman kay Bong Suntay, sa kakatanggol niya kay Sara Duterte, o ganito yung kinahinatnan niya. Di ba alam niyo, pwede naman sana niyang imagine
Etong si Vice President Sara Duterte, total naman, yun yung pinagtatanggol niya. Pero yung si Ann Curtis na hindi naman po kasali sa usaping pampolitika, isama mo, talagang marami ang marami ang aano sa iyo diyan. Marami ang re-respect sa iyo diyan, lalo na yung mga kababaihan. Di po ba mga kababayan? Alam niyo sa totoo lang makapangyarihan ngayon yung mga kababaihan. Yun yung hindi alam nito pong mga manyakol na ito. Pero anyway, tuloy natin. Mark. Ang paulit-ulit natin banggitin ay ang pangalan ng perpetrator. Dahil siya ang dapat nating ipahiya, hindi po ang biktima. Palinaw na kanyang ginagaya ang kanyang tuon, walang iba kundi ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binuhay ni Congressman Bong Suntay ang trauma sa aming lahat. Nag-ugat ang kontrobersiya sa paghayag ng mambabatas sa House Committee hearing na tumatalakay sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig, ginamit ni Suntay ang isang aktres bilang halimbawa sa isang analogy tungkol sa desire at imahinasyon. Gamitin natin ang ating imagination. Imagination na isang lipunan na walang kabastusan, isang lipunan na walang karahasan laban sa kababaihan. Para sa mga nagreklamo, hindi angkop ang ganitong uri ng pahayag mula sa isang halal na opisyal, lalo na kung ito ay ginawa sa loob ng isang opisyal na pagdinig ng Kongreso. Dahil sa mga negatibong reaksyon, naglabas ng personal na statement ang asawa ni Suntay na si Sheila Guevara. Humingi ng paumanhin ng may bahay kay Ann Curtis at sa kanyang pamilya. Nilinaw niya na kinokondena niya at ng kanilang mga anak ang naging pahayag ng kongresista. Eto na nga lang, isipin mo, Atty. Topacio, kung yung asawa kinukondena yung sinabi ng kanyang asawa, o bakit mo mas pinatindi pa yung imagination ni Bong Suntay? Hindi mo na nga dapat ginawa, ipinagmamalaki mo pa. Naniniwala siya na anumang estado sa buhay ng isang babae ay dapat laging tinatrato ng may respeto at dignidad. Yan. Sa huli, nanawagan siya sa publiko na huwag silang idamay ng kanyang mga anak sa mga kritisismong ibinabato kay Suntay. Kahapon, Tama nga naman din mga kababayan yung sinasabi po ng asawa po ni Congressman Bong Suntay. Ito sa iba ha, kung may galit po kayo kay Congressman Bong Suntay dahil po dun sa kanyang imagination, si Bong Suntay na lamang po yung anuhin nyo. Wag na po yung pamilya at saka yung anak. Ibang usapin na po kasi yon mga kababayan, lalo na't wala namang kinalaman yung asawa po ni Congressman Bong Suntay at yung mga anak po ni Congressman Bong Suntay. So anyway, tuloy pa natin. Tinampahan si Suntay ng ethics complaint sa Kamara sa pangunguna ng Gabriela Women's Party List. Sa ngayon, inaasahang susuriin ng Office of the Ombudsman ang complaint affidavit upang matukoy kung may sapat na batayan para magsampa ng kaso laban sa mambabatas. Ayan Diba mga kababayan? Kung dito nga maliwanag kung dito nga mga kababayan kinukundi na ng asawa ni Congressman Bong Suntay yung statement nito pong si Congressman Bong Suntay, nakakapagtaka naman dito kay Topacio, bakit kinampihan mo pa? Diba? Tapos pinatindi mo pa yung imagination nito pong si Suntay. Anyway, mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, ano pa masasabi ninyo hingil po dun sa sinabi ni Topacio? Comment below na lamang po kung ano po yung opinion po ninyo hingil po dito sa imagination ni Topacio. Patungkol sa pagbibigay niya ng reaction dito naman po sa naging imagination nito pong si Suntay. Alam nyo, para maipagtanggol itong si Suntay, gumawa ng isang matinding analogy itong si Topacio, kaso ang problema sablay talaga. Mga kababayan, So kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po ang masasabit komento po ninyo hingil po sa usapin po na yan.